Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Roque, kilala si Mang Isko bilang malakas na albularyo. Siya ay may kakaibang lakas at talino sa paglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Marami na siyang nailigtas na mga tao mula sa iba't ibang uri ng halimaw, lalo na ang mga aswang. May mga albularyo rin sa ibang baryo, pero ang natatanging kakayahan ni Mang Isko ay tila galing sa mas matandang kaalaman at lihim ng sinaunang Salamangka. Mayroon siyang makapangyarihang agimat at isang kahoy na baston na pinaniniwalaang tinende mula sa sagradong puno ng balete. Sa mga kamay ni Mang Isko, ang baston na iyon ay nagiging sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Mabilis ang paglipas ng araw sa San Roque, ngunit sa pagbaba ng araw, tila may bigat na bumabalot sa paligid. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mang Isko, may dumating na isang mag-anak na may dalang bata. Ang kanilang anak ay matamlay at tila nawawala ng malay. Sabi ng mga magulang, nakakita raw ang bata ng anino sa may gubat. Matapos iyon, nagkasakit siya ng walang malinaw na dahilan. Bakit hindi niyo agad ako tinawag? Tanong ni Mang Isko habang tinitingnan ng bata. Akala namin, normal lang na lagnat. Pero, ibang klase ito, Mang Isko. Hindi siya bumabalik sa normal, sabi ng ama ng bata. Ipinatong ni Mang Isko ang kanyang kamay sa noo ng bata at napatigil. May malamig na hangin na damaloy sa kanyang kamay. Alam niya agad na may masamang espiritu ang damapo sa bata. Agad siyang kumuha ng dahon ng sambong at ipinahid ito sa noo ng bata habang bumubulong ng mga oras sayon. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang ulirat ng bata at biglang nagsalita. Siya ay nasa gubat. Nag-aabang. Biglang nanghina ulit ang bata at napatulog muli. Nagkatinginan si Mang Isko at ang mga magulang ng bata. Alam niyang hindi ito pangkaraniwang sakit lamang, at alam niya kung sino ang dapat niyang harapin. Matapos niyang gamutin ang bata, nagdesisyon si Mang Isko na bumalik sa gubat na pinagmulan ng masamang nilalang. Bitbit ang kanyang baston at agimat, naglakbay siya papunta sa masukal na bahagi ng kagubatan. Sa lugar na ito, madalas na naririnig ng mga tao ang kakaibang mga ingay tuwing hating gabi, ungol, halakhak, at minsan, tila iyak ng batang nawawala. Habang papalalim siya sa gubat, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, at narinig ang kaluskos mula sa likod ng mga puno. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Pinagmasdan niya ang paligid, at sa dulo ng kanyang paningin, nakita niya ang isang anyo ng nilalang na may maputlang mukha at naglalagablab na mga mata. Sino ka, Mang Isko, na pumapasok sa aking teritoryo? Bulong ng boses mula sa nilalang. Hindi natakot si Mang Isko. Ako ang malakas na albularyo ng San Roque, at hindi kita papayagang manayra ng mga inosente. Sabay itinaas niya ang kanyang baston at sinimulan ang pag-chant ng oras sayon. Biglang sumugod ang aswang sa kanya, subalit mabilis na umiwas si Mang Isko at binigwasan ito ng kanyang baston. Tila ba ganap aso ang aswang nang matamaan ito ng baston ni Mang Isko at agad itong umatras. Hindi mo ako matatalo, albularyo. Sigaw ng aswang, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at takot. Pagkatapos ng ilang saglit, nagpaikot-ikot ang aswang kay Mang Isko, naghahanap ng pagkakataon na umatake. Nagising ang likas na tapang ng albularyo at hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang baston. Isang iglap lamang at sumugod ang aswang, subalit naging handa si Mang Isko. Inilabas niya ang kanyang agimat at itinapat ito sa liwanag ng buwan. Ang agimat ay kumislap ng maliwanag, at sa kislap na iyon, nataman ang aswang, dahilan upang umatungal ito sa sakit. Umatras ka, halimaw, sigaw ni Mang Isko habang pinipilit niyang ailapit ang agimat sa nilalang. Ang aswang ay tila tinutupok ng liwanag ng agimat, pero bago ito tuluyang lumusok, naglaho ito at tumakas palayo sa kadiliman. Huminga ng maluwag si Mang Isko at napatulala sa tahimik na gubat.
Alam niyang hindi pa tapos ang laban na ito. Maaaring tumakas ang aswang sa pagkakataong iyon, ngunit tiyak siyang babalik ito. Mas malakas, mas mabagsik, at mas mapanira. Sa mga sumunod na araw, tila bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Roque. Nagpatuloy si Mang Isko sa kanyang panggagamot at pag-aalaga sa mga residente. Ngunit isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kanyang maliit na kubo, isang bisita ang dumating, si Calorna, ang matandang albularya mula sa kabilang baryo. Si Calorna ay kilala rin bilang isang magaling na manggagamot, ngunit bihira itong bumisita sa San Roque. Sa kanyang pagdating, batid agad ni Mang Isko na may mahalagang balitang dala ang matanda. "Isko, may masamang balita," bulong ni Calorna, sabay tingin sa paligid na parang natatakot na may makarinig. "May nakita akong mas maraming aswang na nagtitipon sa bundok sa likod ng San Roque. Sila'y nagpaplano ng malakihang paglusob." Agad na napatayo si Mang Isko. Ano ang kanilang pakay? Balak nilang kunin ang kaluluwa ng mga bata sa baryo. Sa bawat pagdami nila, lalong lumalakas ang kanilang puwersa. "Hindi natin sila maaaring hayaan," sabi ni Calorna, at inilabas niya ang isang lumang piraso ng pergamino na puno ng orasayon. Kinuha ni Mang Isko ang pergamino at pinag-aralan ito. "Kailangan ko ng iyong tulong, Calorna. Kung tunay nang darating sila, hindi ko sila kakayanin mag-isa." Simula noon, gabi-gabi silang naghahanda para sa paparating na laban. Pinag-aralan ni Mang Isko at Calorna ang orasayon sa pergamino at naghanda ng mga espesyal na agimat at dahon ng mga sagradong halaman na magbibigay proteksyon sa baryo. Sinabihan nila ang mga residente na maglagay ng bawang sa bintana at magbitbit ng asin sa gabi bilang panlaban sa mga nilalang ng kadiliman. Dumating ang araw ng pag-atake. Tahimik ang buong baryo, ngunit ramdam ang tensyon sa bawat sulok ng lugar. Tanging mga alulong ng aso at mga huni ng uwak ang naririnig. Tumindig si Mang Isko sa gitna ng baryo, tangan ang kanyang baston at agimat. Kasama niya si Calorna at ilang kabataang may tapang na sumama sa kanilang laban. "Alalahanin ninyo, huwag hayaang masugatan o mahawakan ng mga aswang. Tandaan ninyo ang mga itinuro namin sa inyo," sabi ni Mang Isko sa kanyang mga kasamahan. Bago pa man sumapit ang hating gabi, dumating ang mga aswang. Hindi sila basta-basta, may mga pakpak ang ilan, habang ang iba naman ay may matutulis na kuko at matatalas na ngipin. Lumipad ang mga ito sa ere at humahalaklak ng may halong panlilibak. "Narito kami para kunin ang dapat na sa amin," sigaw ng isa sa mga aswang, at dumiretso ito sa pag-atake. Mabilis na ipinahid ni Mang Isko ang agimat sa hangin, naglabas ito ng liwanag na nagpabagsak sa isang aswang. Sinundan siya ni Calorna, hawak ang isang bote ng tubig na nabendisyunan, at isinaboy ito sa nilalang na sumugod sa kanya. Ang aswang ay nagliyab at bumagsak sa lupa, humahalanghing sa sakit. Hindi nagpatinag ang iba pang mga aswang. Sinugod nila ang baryo at pilit na binasag ang mga bintana upang makapasok sa mga bahay. Ngunit sa bawat pag-atake nila, tumutugon sina Mang Isko at Calorna ng walang pagod. Ang kanilang mga orasayon ay nagdulot ng labis na takot sa mga aswang, ngunit hindi sapat upang tuluyang mapigilan ang lahat. Nagtagal ang labanan hanggang sa sumapit ang madaling araw. Ang iba sa mga aswang ay nagsimulang umurong sa takot sa liwanag ng araw, ngunit may ilan pa ring nagpumilit lumaban. Sa huling bagzo ng lakas ni Mang Isko, itinaas niya ang kanyang baston at binigkas ang isang matinding orasayon mula sa pergamino ni Calorna. Nagliwanag ang paligid, at sa kislap na iyon, marami sa mga aswang ang nadarang at naglaho sa usok. Sa huli, nagtagumpay sina Mang Isko at Calorna laban sa mga aswang. Ngunit hindi ito naganap ng walang kabayaran. Nasugatan si Mang Isko sa labanan, at bagaman nagamot ni Calorna ang sugat, naging mahina na ang albularyo. "Calorna," bulong ni Mang Isko habang nakahiga,
ipinagkakatiwala ko sa iyo ang agimat na ito. Alagaan mo ang baryo. Maghanda ka, dahil maaaring bumalik sila. Iba na ang mga nilalang ngayon, mas malakas, mas mapanlin lang. Huwag kang mag-alala, Mang Isko, sagot ni Kalorna, pinipigil ang pagluha. Pangangalagaan ko ang San Roque at itutuloy ang iyong sinimulan. Bumitiw ng isang payapang ngiti si Mang Isko at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa pagbubukang liwayway ng araw, ang bayani ng San Roque ay nagpaalam na, ngunit nanatili ang kanyang alaala sa bawat sulok ng baryo. Sa pagpanaw ni Mang Isko, naging tahimik ang baryo ng San Roque. Ngunit alam ng bawat residente na nasa kanilang mga alaala ang tapang at kabayanihan ng malakas na albularyo. Si Kalorna ang nanguna sa pangangalaga ng kanilang lugar, dala ang agimat ni Mang Isko at ang mga kaalamang iniwan nito. Sa tuwing maririnig ang alulong ng aso sa gabi, naaalala ng mga tao ang kanilang bayani at ang kanyang walang kapantay na tapang. Alam nilang, kahit wala na si Mang Isko, ang kanyang espiritu ay patuloy na nagbabantay laban sa mga aswang na maaaring bumalik sa San Roque anumang oras. Makalipas ang ilang buwan mula nang pumanaw si Mang Isko, nanatiling maayos ang baryo ng San Roque. Si Kalorna ay patuloy na gumagamot at nagpoprotekta sa mga tao. Gayunpaman, nagkaroon ng balita sa mga kalapit na baryo tungkol sa mga bagong atake ng mga aswang. Hindi katulad ng dati, mas madalas at mas mabagsik ang mga ito. Isang gabi, nagpakita si Mang Isko kay Kalorna sa panaginip. Lorna, oras na para ipamana ang agimat sa isang karapat-dapat na tagapagmana. Hindi magtatagal at babalik ang mga aswang, mas mabangis kaysa noon. Kailangan ng baryo ng San Roque ng bagong albularyo. Nagising si Kalorna na may bagong misyon, hanapin ang magiging tagapagmana ni Mang Isko. Sinimulan niyang magturo sa mga batang interesado sa panggagamot, lalo na sa mga kabataang may malasakit sa kanilang baryo. Ngunit may isang binatang agaw pansin ang kanyang mga mata, si Kaloy, ang anak ng mag-asawang nailigtas ni Mang Isko noong bata pa siya. Si Kaloy ay binatang matapang at mapagkumbaba, ngunit likas ang pagkakaroon niya ng malasakit sa kanyang mga kababaryo. Lumapit si Kalorna kay Kaloy at inihayag ang plano ni Mang Isko. Kaloy, gusto kitang gawing alagad ng agimat ni Mang Isko. Ngunit bago ka maging karapat-dapat, kailangan mong maghanda. Kailangan mo ang tapang, talino, at pananampalataya. Tinanggap ni Kaloy ang hamon, at nagsimula ang kanyang pagsasanay sa ilalim ni Kalorna. Pinag-aralan niya ang mga orasayon at mga halaman na panlaban sa mga aswang, at sinanay siya sa paggamit ng mga agimat at baston ni Mang Isko. Araw-araw, pinapanday niya ang kanyang katawan at isipan para sa kanyang magiging misyon. Isang gabi habang siya ay nagsasanay, nakarinig siya ng kaluskos mula sa kakahuyan sa gilid ng baryo. Nang nilapitan niya ito, nakita niya ang isang nilalang na may maputlang mukha, na may mga pakpak at matutulis na kuko, isang aswang na nagmamasid sa kanya. Tiningnan siya ng nilalang at ngumisi bago tuluyang naglaho sa kadiliman. Agad niyang ipinabatid ito kay Kalorna. Sinasanay ka na nila, Kaloy. Pinagmamasdan ka ng mga aswang. Mag-ingat ka, ngunit huwag kang matakot. Darating ang araw na kakailanganin mong ipaglaban ang baryo tulad ng ginawa ni Mang Isko. Hindi nagtagal, dumating ang araw na kinatakutan ni Kalorna. Sa kalaliman ng gabi, narinig ang mga nakagigimbal na huni mula sa labas ng baryo. Muling nagpakita ang mga aswang, at sa pagkakataong ito, mas marami at mas mabangis ang kanilang mga anyo. Nanguna si Kaloy, hawak ang baston at agimat ni Mang Isko, kasama ang ilang kabataan ng baryo na may lakas ng loob na sumama sa kanya. Bagaman hindi pa ganap na bihasa, alam ni Kaloy na oras na upang patunayan ang kanyang sarili. Bilang unang pagsubok, isang babaeng aswang na may matulis na ngipin at pulang mata ang sumugod sa kanya. Ikaw ba ang papalit kay Mang Isko? Ang kanyang masidhing bulong habang nagngingit-ngit ang mga mata.
Hindi natakot si Kaloy. Itinaas niya ang agimat at nagdasal ng isang orasayon na itinuro ni Kalorna. Sa kanyang pagbigkas, kumislap ang agimat at tila nagbigay ito ng liwanag na tumama sa babaeng aswang, dahilan upang umurong ito at sumigaw sa sakit. Ngunit hindi pa natatapos ang laban. Kasunod nito, sumugod ang iba pang aswang. Ang mga kasama ni Kaloy ay nagtulong-tulong upang protektahan ang baryo, gamit ang asin, bawang, at mga dasal na itinuro sa kanila. Isa-isa nilang hinarap ang mga nilalang, ngunit mabilis at maliksi ang mga ito, kaya't ilang kabataan ang nasugatan. Si Kalorna naman ay naroon din, nagdarasal at nagbabahagi ng agimat upang protektahan ang mga residente. Sa gitna ng kaguluhan, nakaramdam ng kakaibang lakas si Kaloy. Sa isang iglap, nakita niyang nakatayo sa kanyang harapan si Mang Isko sa anyo ng isang anino, tumitig sa kanya at ngumiti. "Ipinagmamalaki kita, Kaloy," bulong ng espiritu ni Mang Isko. Biglang nagkaroon ng mas malakas na kapangyarihan ang baston ni Kaloy, at sa isang mabilis na galaw, naitaboy niya ang mga aswang. Sunod-sunod ang bagsak ng baston sa lupa, at sa bawat hampas nito, naglalabas ng liwanag na nagpapaalis sa mga halimaw. Matapos ang matagal na labanan, ang mga aswang ay nagsimulang umatras. Alam nilang hindi nila matatalo ang bagong tagapagmana ng agimat ni Mang Isko. Sa bawat hakbang ni Kaloy, nadarama nila ang puwersa ng kanyang orasayon at ang liwanag ng kanyang agimat. Nang mag-umaga, napuno ng katahimikan ang baryo ng San Roque. Ang mga sugatan ay inalagaan ni Kalorna at ng iba pang albularyo, habang ang mga kabataan naman ay nagpalakpakan sa tagumpay ni Kaloy. Alam nilang siya na ang bagong tagapagtanggol ng kanilang baryo. Lumapit si Kalorna kay Kaloy at niyakap ito. "Ginampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin, Kaloy. Ngayon, ikaw na ang magiging tagapagmana ni Mang Isko. Ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan, at alagaan ang baryo sa ngalan ng mga pumanaw na bayani." Simula noon, naging tahimik ang baryo ng San Roque. Nagpatuloy si Kaloy sa kanyang pagsasanay at panggagamot, dala ang mga aral ni Mang Isko at Kalorna. Sa bawat gabi, binabantayan niya ang baryo, hawak ang baston at ang agimat na puno ng kapangyarihan. Tuwing may bulong ng masamang hangin o mga kalusko sa kakahuyan, nariyan si Kaloy upang protektahan ang baryo mula sa mga aswang at iba pang nilalang ng dilim. Ang kanyang pangalan ay naging kilala hindi lamang sa San Roque, kundi maging sa mga kalapit na baryo. Muling nagbalik ang katahimikan sa San Roque, ngunit alam ng mga residente na hindi mawawala ang panganib. Si Kaloy, ang bagong, malakas na albularyo, ay nananatiling handa. Alam niyang darating muli ang mga nilalang ng dilim, ngunit hindi na niya kailangang mag-isa. Sa kanyang mga kamay, patuloy na nagliliwanag ang agimat ni Mang Isko, sumisimbolo ng tapang at pagmamahal sa bayan. At sa bawat hamon, alam niyang ang espiritu ng kanyang mga guro ay naroon, nagbabantay, at gabay sa kanyang bawat laban. Nabuhay si Kaloy bilang bayani ng kanyang baryo. Ang bagong albularyo ng San Roque, matapang, matalino, at tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Sa bayan ng San Miguel, isang tahimik at tila simpleng baryo, kumalat ang balitang maraming aswang ang naglalagi sa paligid ng kabundukan at kakahuyan nito. Ang mga tao'y unti-unting kinain ng takot, hindi na lumalabas ang ilan pagkagat ng dilim, habang ang iba na may palaging may bitbit na bawang o anteng-anteng. Ngunit sa kabila ng takot, may iilang tumatawag kay Lakay Abel, ang kilalang albularyo ng baryo. Si Lakay Abel ay matanda na, may mahabang buhok at puting balbas. Ang kanyang mga matay tila nakakakita ng higit sa mundong ito, at ang kanyang mga kamay ay may misteryosong tanda ng kapangyarihan. Ipinanganak si Lakay Abel sa pamilyang pinaniniwalaang may lahi ng mga manggagamot na nagtatanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Siya ang huling tagapagmana ng mga sinaunang lihim,
at sinumpa niyang gagamitin ang kanyang mga kaalaman para protektahan ang kanyang mga kababayan. Isang gabi, nagpatuloy sa pagbulong ang hangin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna ng katahimikan, nagbukas ang isang pinto sa lumang kubo nila kay Abel. Ang batang si Mario, halos 11 taong gulang, ay humahanggos na pumasok habang namumutla sa takot. Kay Abel, ang aming kapitbahay na si Aling Lita, natagpo ang wala ng buhay sa labas ng kanyang bahay. Parang hiniwa ang kanyang katawan, at wala na rin ang kanyang puso. Napatayo sila kay Abel mula sa kanyang pagkakaupo. Alam niyang hindi ito gawa ng isang normal na halimaw o tao lamang. Mga aswang, bulong niya sa sarili, ngunit narinig ito ng bata. Agad niyang tinipon ang kanyang mga gamit, bote ng langis, dahon ng bawang, at anteng-anteng na gawa sa matandang bato. Naglakad silang dalawa papunta sa bahay ni Aling Lita, ngunit tila hindi na kailangan pang makita nila kay Abel ang katawan. Pakiramdam niya'y naruroon pa ang madilim na enerhiya na nagmumula sa ginawa ng aswang. Ipinangangako kung hindi na makakapanakit ang mga aswang sa ating baryo, sabi niya sa mga tao. Pero kailangan ko ang inyong tulong at pagtitiwala. Kinabukasan, nagsimula ang pagpapalaganap nila kay Abel ng kanyang mga alituntunin sa buong baryo. Nagbigay siya ng mga gabay kung paano ipagtanggol ang sarili mula sa aswang, ang pagkakaroon ng bawang sa pintuan, ang pag-iwas sa paglabas tuwing gabi, at ang pagkakaroon ng mga anteng-anteng na kanyang personal na pinagpala. Ngunit hindi lahat ng tao'y naniniwala sa kanya. Ang ilan ay natatawa pa nga sa kanyang mga babala. Isa na rito si Mang Simon, isang mapanlait na matanda na kilalang walang takot sa mga alamat o kababalaghan. Abel, baka ikaw pa nga ang aswang dito, sabi ni Mang Simon na may mapanuksong ngiti. Ano bang kayang gawin ng mga anteng-anteng na yan? Ngunit sa kabila ng pagtatawa ng iilan, hindi nagpatinag sila kay Abel. Alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit narito ang mga aswang sa kanilang baryo. Bago pa dumating ang gabing iyon, nilibot nila kay Abel ang baryo at naglagay ng mga langis at dahon ng bawang sa bawat kanto. Nang magtapos ang kanyang paghahanda, umupo siya sa loob ng kanyang kubo at tahimik na nagdasal. Ramdam niya ang paparating na unos, ito ang gabi na magpapakita ang pinuno ng mga aswang. Pagsapit ng hating gabi, muling narinig nila kay Abel ang isang ungol ng isang tao na tila nasasaktan. Bumangon siya at sinundan ng tunog papunta sa kakahuyan. Nakita niya si Mang Simon, nanginginig at takot na takot, hawak ang kanyang dibdib habang dumurugo ito. Kay, tulungan mo ako. Aswang ang umatake sa akin. Humihikbing sabi ni Mang Simon. Ngunit kahit tinulungan nila kay Abel si Mang Simon, napansin niyang nagbabago ang anyo nito. Ang balat nito'y unti-unting nagiging kulay abuhin, at ang mga mata'y dumidilim. Isa palang aswang si Mang Simon na nagpapanggap bilang tao sa umaga. Tama na ang iyong panlilinlang, Simon, sabi nila kay Abel habang nilabas ang bote ng langis na pinatibay ng mga dasal. Ngayong nahuli na kita, hindi mo na madedaya pa ang mga tao. Tumingin ng masama si Mang Simon, at nagpalit ng anyo sa isang dambuhalang aswang. Naglabas ng matalim na pangil at humalaklak ng malakas, ngunit hindi nagpatinag sila kay Abel. Binuhusan niya ang kanyang mga kamay ng espesyal na langis, at sinimulan niyang iwas-iwas ito sa paligid ng aswang. Ang mabagsik na halimaw ay umungol sa sakit habang tinatamaan ng langis. Nagpatuloy ang laban sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sila kay Abel ay mabilis at maliksi, palaging nasa tamang posisyon upang mapigilan ng aswang na makapanghina sa kanya. Matapos ang mahabang laban, napahina ang aswang at bumagsak sa lupa. Wala nang ibang nagawa si Mang Simon kundi umungol sa kanyang pagkatalo. Hindi mo kami mapipigilan, kay Abel. Darating ang mga kasama ko. At hindi mo kami magagapi.
Ngumiti sila kay Abel nang may kumpiyansa. Hindi ako natatakot, Simon. Hanggat ako'y nandito, walang aswang ang makakapanakit sa mga inosente. At nang naglaho ang anyo ni Mang Simon sa anyong abo, natapos ang laban ng gabing iyon. Ngunit sa kanyang puso, alam nila kay Abel na ito'y simula pa lamang ng mas matinding panganib na darating sa baryo. Kinabukasan, matapos ang laban kay Mang Simon, nagtipon ang mga taga-baryo sa bahay nila kay Abel upang magpasalamat at magtanong. Alam nilang si Mang Simon ay isa lamang sa marami pang aswang na nagkukubli sa kanilang paligid. Like kay Abel, paano ba namin kayang labanan ang mga aswang? Isa ka lang at marami sila, tanong ni Aling Rosa, ang pinakamatandang babae sa baryo. Tumango sila kay Abel. Alam niyang kakailanganin ang tulong ng bawat isa. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ngunit kung magtutulungan tayo at susundin ninyo ang aking mga babala at gabay, may pag-asa tayong maprotektahan ang baryo, sagot niya. Binigyan nila kay Abel ang bawat pamilya ng mga piraso ng anteng-anteng, mga espesyal na ininsensyong halamang gamot, at bote ng langis mula sa puno ng kamangyan na may halong dasal. Ipinaliwanag niya kung paano gamitin ang mga ito laban sa aswang, at inutusan ang lahat na maglagay ng bitbit na bawang sa kanilang mga tahanan at mga katawan. Sa kabila ng pagod, nagpatuloy sila kay Abel sa pagbabantay at pagdarasal para sa baryo. Alam niya na hindi magtatagal ay babalik ang mga kasama ni Mang Simon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang siya ang lalaban, kasama niya ang buong baryo. Sa mga sumunod na gabi, napansin ng mga taga-baryo na tila lalong lumalakas ang presensya ng kadiliman. May mga ibong uwak na palaging nagbabantay sa mga bubong, at sa ilang pagkakataon, naririnig nila ang mga alulong ng hindi nakikitang hayop sa malayong kakahuyan. Bawat pamilya ay nagkakandado ng kanilang mga pinto tuwing sumasapit ang gabi at lumalabas na lamang tuwing maliwanag ang araw. Isang gabi, habang nag-iinspeksyon sila kay Abel sa paligid ng baryo, nilapitan siya ng batang si Mario na may daladalang sulyap ng takot. Like may nakita akong kakaibang babae kagabi sa tabi ng ilog. Nakaitim siya, at ang mga mata niya ay parang pasaykit. Kinabahan sila kay Abel. Hindi ka ba niya sinaktan, Mario? Umiling ang bata, ngunit sinundan niya ang kwento. Tinawag niya ako. Sabi niya, "Halika, Mario, malapit na ang gabi ng pagpapalaya." Agad na tumindi ang kaba nila kay Abel. Alam niyang ang tinutukoy ng babae ay ang gabing magsasama-sama ang mga aswang upang sugurin ang baryo at ipaghiganti ang pagkatalo ni Mang Simon. Mabilis siyang bumalik sa baryo at ipinaalam sa lahat ang mga bagong hakbang. Huwag kayong maglalabas ng mag-isa. Huwag kayong papalapit sa ilog at sa kakahuyan, at siguraduhin nasa bahay na kayo bago lumubog ang araw. Pagsapit ng gabi, ang lahat ay naghahanda na parang may paparating na unos. Ang bawat bahay ay binudburan ng bawang, at ang mga pintuan ay tinatakan ng mga espesyal na marka na itinuro nila kay Abel. Lahat ng nasa baryo ay nakikiisa sa pananahimik, nagdarasal, at umaasa na sapat ang kanilang paghahanda. Habang binabantayan nila kay Abel ang kabuuan ng baryo mula sa tuktok ng kanyang kubo, naramdaman niya ang unti-unting paglapit ng mabagsik na enerhiya. Sa kalayuan, sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, nakita niyang isa-isang naglabasan mula sa kakahuyan ang mga aswang, pawang nakasuot ng itim, may mahahabang kuko, at matatalas ng ngipin na kikinang sa tuwing tatamaan ng liwanag. Heto na sila, bulong nila kay Abel sa sarili habang hinigpitan ng kapit sa kanyang anteng-anteng. Nagsimula siyang magdasal, nagpapalakas sa langis at anteng-anteng ng baryo, at nagkakalat ng insenso sa hangin upang magbigay ng proteksyon sa mga bahay. Nang ang unang aswang ay dumating sa pinto ng bahay ng pamilya ni Mario, agad niyang naamoy ang bawang at umuurong sa sakit.
Sumubok pang kumapit ang aswang, ngunit sa bawat galaw nito ay nag-aapoy ang kanyang balat mula sa mga dasal at proteksyong ipinahid nila kay Abel. Isa-isang sinubukan ng mga aswang na sugulin ang bawat tahanan, ngunit ang bawat pag-atake nila ay nauudlot dahil sa mga pananggalang na inilatag nila kay Abel. Ang bawat nilalang ng dilim ay unti-unting nauupos, parang sinisilaban sa kanilang sariling kasamaan. Hindi nagtagal ay pinalibutan ng mga aswang ang kubo nila kay Abel mismo. Ang pinuno ng mga aswang, isang matangkad at matikas na nilalang na may mga mata na parang nagliliyab, ay lumapit sa kanya. Tapos na ang panahon ng mga anteng-anteng mo, kay Abel, banta ng pinuno habang itinaas ang kanyang matalim na kuko. Ngunit tumayo sila kay Abel ng buong tapang, hawak ang bote ng langis at ang anteng-anteng na inialay niya kay Bathala. Wala kang laban sa kabutihan, nilalang ng dilim. Hanggat may paniniwala at pagkakaisa ang mga tao rito, hindi mo sila kayang angkinan. Sa huling pagkakataon, tumangala sila kay Abel at nagdasal ng same time, hinihiling sa mga espiritu ng kanyang mga ninuno ang proteksyon para sa baryo. Isang malakas na alon ng liwanag ang bumalot sa paligid ng kubo, at ang mga aswang ay nagsimulang tumalsik paatros, unti-unting naglalaho sa liwanag ng dasal at pananampalataya nila kay Abel. Ang pinuno ng mga aswang ay bumagsak sa lupa, nagmistulang abos sa harap ng albularyo. Nang sumapit ang madaling araw, lahat ng aswang ay naglaho na, at ang baryo ay bumalik sa katahimikan. Mula noon, wala nang nagpakitang aswang sa San Miguel. Alam ng mga taga-baryo na ang tagumpay nila ay hindi lamang dahil sa kapangyarihan nila kay Abel, kundi dahil din sa pagkakaisa at pananampalataya ng bawat isa. Sila kay Abel ay patuloy na nagbabantay. Ngunit alam niyang ang mga tagumpay na ito ay mananatili lamang hanggat ang bawat isa ay may paggalang sa mga sinaunang tradisyon at handang ipagtanggol ang kanilang baryo laban sa anumang kasamaan. Naging bayani sila kay Abel, hindi lamang sa mga kwento, kundi sa puso ng bawat isa. At ang San Miguel ay nanatiling ligtas sa ilalim ng mga gabay ng isang albularyong matapang, matalino, at may pananalig sa kabutihan. Makaraan ang ilang buwan mula nang mawala ang mga aswang, muling bumalik sa normal ang buhay sa baryo ng San Miguel. Ngunit sila kay Abel ay hindi pa rin mapakali. Pakiramdam niya ay may naiwan pang lihim na hindi pa niya natutuklasan, isang misteryo na nakaukit sa kasaysayan ng kanilang lugar. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kanyang kubo, nagkaroon siya ng panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kabundukan ng San Miguel, napapaligiran ng mga sinaunang puno at naglalakihang bato. Sa gitna ng kabundukan, may isang kuweba na tila nag-aanyayang pasukin. Isang boses mula sa kawalan ang narinig niya, kay Abel, ang kasagutan sa mga tanong mo ay matatagpuan sa puso ng kabundukan. Pagkagising niya, agad siyang napaisip. Hindi siya nag-aksaya ng oras at naghanda para sa isang paglalakbay papunta sa kabundukan. Isang matandang mapa na galing sa kanyang lolo ang kanyang dinala, at nagdala rin siya ng mga anteng-anteng at insensong magbibigay ng proteksyon sa kanya. Habang nilalakbay nila kay Abel ang madilim at masukal na kagubatan, nararamdaman niya ang bigat ng mga mata na tila nagmamasid sa bawat galaw niya. Nag-iingay ang mga uwak at ang mga sanga ng puno ay nagkikiskisa na parang mayroong mga nagtatagong nilalang sa paligid. Ngunit determinado siya. Sa bawat hakbang, nagdarasal siya at pinupuno ng panalangin ang kanyang mga anteng-anteng. Pagdating niya sa tuktok ng isang burol, natunto niya ang kuweba sa kanyang panaginip. Ang bunganga ng kuweba ay tila isang bungangang naghihintay na lumunin siya, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Dahan-dahan siyang pumasok, hawak ang kanyang lampara at isang bote ng langis na ginagamit bilang pananggalang. Habang naglalakad siya sa loob ng kuweba, napansin niya ang mga sinaunang ukit sa mga dingding. Mga larawang nagpapakita ng mga tao na nakikipaglaban sa mga nilalang na parang aswang.
Sa dulo ng kuweba, nakita niya ang isang altar na may nakapatong na luma at agaw dilim na aklat. Nilapitan nila kay Abel ang altar at maingat na kinuha ang aklat. Tila may puwersang pumihil sa kanya, ngunit kanyang binaliwala ito at binuksan ang mga pahina ng aklat. Laking gulat niya nang makita niya ang mga nakasulat na kasaysayan ng kanilang baryo, ang mga sinaunang panalangin, at ang lihim kung paano ganap na mapupuksa ang mga aswang. Nakalagay sa aklat ang kwento ng mga ninuno nila kay Abel, mga manggagamot at albularyo na nagtatanggol sa baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Natuklasan niyang ang kanilang pamilya ay pinili upang pangalagaan ang baryo at bantayan ang lihim na kaalaman na kayang magpaalis sa mga aswang ng tuluyan. Ngunit ang bahagi ng aklat na lubos na nakapagpabigat sa kanyang damdamin ay ang huling pahina, kung saan nakasaad na may sagradong ritual na dapat isagawa upang ganap na ipatigil ang paglitaw ng mga aswang sa San Miguel. Subalit ito'y may kapalit. Ang huling albularyo na gagawa ng ritual ay hindi na makababalik sa kanyang dating buhay. Habang binabasa ito, napagtanto nila kay Abel na ito ang kanyang tadhana. Kung gagawin niya ang ritual, magiging mapayapa ang kanilang baryo magpakailanman. Ngunit siya rin ang magiging huling bantay ng lihim, ang magiging sakripisyo para sa kanilang kaligtasan. Pagkatapos ng kanyang paglalakbay, bumalik sila kay Abel sa baryo, tahimik ngunit puno ng pananalig. Hindi niya ipinahayag ang nalaman niya mula sa aklat, ngunit alam niyang kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili sa ritual na magbibigay ng kapayapaan sa kanyang mga kababayan. Sa sumunod na gabi ng kabilugan ng buwan, nagtipon ang mga taga-baryo upang saksihan ang kanyang huling pagdarasal at paghahandog. Naging masigasig sila kay Abel sa kanyang ritual, habang ang mga tao ay time na nagdarasal sa kanya. Nang matapos ang gabi, isang malaking liwanag ang bumalot sa kanya. Siya ay nawala mula sa baryo, ngunit naiwan ang kanyang presensya na para bang siya'y nagbabantay pa rin. Mula noon, hindi na muling bumalik ang mga aswang sa San Miguel. Sila kay Abel ay naging alamat ng baryo, ang dakilang albularyo na handang magsakripisyo upang tuluyan silang maprotektahan. Ang kanyang mga alaala at aral ay patuloy na pinapasa-pasa sa mga susunod na henerasyon, upang ang baryo ay manatiling ligtas sa ilalim ng kanyang banal na pagkakandili. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga kwento nila kay Abel ay naging alamat na ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon ng baryo ng San Miguel. Ang mga kabataan ay pinalalaki sa mga kwento ng kanyang kabayanihan, at ang bawat tahanan ay nagtataglay ng kanyang anting-anting bilang simbolo ng proteksyon laban sa kasamaan. Ngunit sa kabila ng katahimikan sa baryo, unti-unting nakaramdam ang ilang matatanda ng pagbabago sa paligid. May ilang gabi na naririnig nila ang mahihinang bulong mula sa kakahuyan at nakakakita ng mga anino sa gitna ng kadiliman. Ang mga bulong na ito ay tila nagpapahiwatig ng pagbabalik ng puwersa ng dilim, na minsan nang napuksa nila kay Abel. Si Daniel, apo ng pinsan nila kay Abel at isang binatilyong may pusong matapang, ang naging tagapagdala ng pangalan at pamana ng albularyo. Lumaki siya sa kwento ng kabayanihan ng kanyang ninuno, ngunit hindi niya inakalang darating ang araw na ang baryo ng San Miguel ay muling kakailanganin ang lakas ng isang tagapagtanggol. Isang gabi, habang nag-iinspeksyon siya sa paligid ng baryo, napansin niya ang liwanag na tila bumabalot sa isang malaking puno sa gilid ng kakahuyan. Nang lapitan niya ito, naramdaman niyang may kakaibang puwersa na nagmumula dito. Nakita niya ang isang maliit na bato sa paanan ng puno, na may ukit ng sinaunang mga simbolo. Agad niyang naisip ang mga kwento ng kanyang mga ninuno. Ito ang bato ng pamana nila kay Abel. Dinala ni Daniel ang bato sa tahanan ng kanyang pamilya at ipinakita ito sa kanyang lola. Si Aling Rosa, na isa sa natitirang mga matatanda sa baryo na nakakakilala kay Abel noong siya ay bata pa. Agad na napansin ni Aling Rosa ang kahalagahan ng batong iyon. "Daniel, anak,
Ito ang tanda na ikaw ang piniling tagapagmana ng pamana nila kay Abel. Ang mga ninuno natin ay nasa iyong dugo, at ngayon ikaw ang magdadala ng kanilang lakas. Bagamat hindi niya inaasahan, naramdaman ni Daniel ang bigat ng kanyang responsibilidad. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng mga sinaunang dasal, mga panalangin at ritual, at mga halamang gamot na ginamit nila kay Abel upang labanan ang dilim. Sa tulong ng kanyang lola, tinuruan siya ng mga dasal at mga lihim na pamamaraan sa panggagamot at pagtatanggol laban sa mga puwersa ng kasamaan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting naramdaman ni Daniel ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Nagising ang kanyang kakayahang maramdaman ang presensya ng mga kakaibang nilalang, at lalong tumibe ang kanyang pananalig na kailangan niyang protektahan ang baryo, tulad ng kanyang ninuno. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay si Daniel, narinig niya ang sigaw mula sa labas ng kanyang bahay. Tumakbo siya palabas at nakita ang isang babae na namumutla sa takot. "Daniel, ang kapatid ko," kinuha siya ng mga anino sa gilid ng kakahuyan. "Tulungan mo kami." Agad na tumungo si Daniel sa kakahuyan, dala ang mga anteng-anteng at langis na pinagpala ni Aling Rosa. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang mga aninong gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga ito'y may anyong tao ngunit mga matay naglalagablab sa galit at takot. "Tumigil kayo," sigaw ni Daniel, hawak ang bato nila kay Abel sa kanyang palad. Sinimulan niyang bigkasan ang mga sinaunang dasal at winiwisik ang langis sa paligid. Ang mga anino ay nag-alangan sa unang bugso ng kanyang dasal, ngunit isa-isang sumugod ang mga ito kay Daniel. Mabilis niyang binasa ang paligid ng langis at inilagay ang kanyang anteng-anteng sa kanyang dibdib. Sa pagbigkas niya ng huling dasal, isang liwanag ang bumalot sa kanya at sa mga taong naroroon. Ang mga anino ay nagngit-ngit, at isa-isa silang naglaho sa liwanag ng dasal ni Daniel. Ang babae ay nailigtas at naibalik sa kanyang pamilya, at ang baryo ay muling nagkaroon ng katahimikan. Mula noon, si Daniel ang kinilalang bagong albularyo ng baryo ng San Miguel. Ang kanyang pamana mula kay Abel ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa mga tao, na sa kabila ng paglipas ng mga taon, ay mananatiling ligtas ang kanilang baryo mula sa kasamaan. Naiwan ang kwento nila kay Abel sa bawat piraso ng lupa at bawat bulong ng hangin sa baryo, ngunit ngayon, ang kanyang espiritu at tapang ay muling nabuhay sa bagong henerasyon. Si Daniel ang magiging gabay ng San Miguel, ang bagong bantay ng liwanag laban sa dilim, na magpapatuloy sa laban hanggang sa susunod pang mga henerasyon. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isinumpa ni Daniel na hindi niya hahayaang mapasakamay ng kasamaan ang kanyang bayan. Siya na ngayon ang tagapagtanggol, ang albularyo, ang naging kasunod nila kay Abel sa hindi natitinag na laban ng liwanag kontra sa dilim. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang yumanig sa baryo ng San Miguel. Ang tahimik at mapayapang gabi ay napalitan ng mga sigaw at ingay ng mga kalampegan mula sa tahanan ng pamilya ni Aling Rosa, isang matandang babae na kilala sa baryo bilang masayahin at matulungin. Biglang nagising sila kay Abel mula sa kanyang pagdarasal nang marinig niya ang mga hiyaw at iyak mula sa mga kabahayan. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kanyang kubo, bitbit ang kanyang mga anteng-anteng, habang sinundan siya ng ilan pang matatandang lalaking handang tumulong. Pagdating nila sa bahay ni Aling Rosa, tumambad sa kanila ang mga bakas ng kaguluhan. Ang mga pintuan ay bukas at ang mga gamit sa loob ay nagkalat sa sahig. Nakita nila si Aling Rosa na nakasubsob sa sahig, nanginginig at may luha sa mga mata. Sa tabi niya ay ang anak niyang si Andoy, na tila nawalan ng ulirat at bumubulong-bulong ng mga di maintindihang salita. "Ano ang nangyari rito, Rosa?" tanong nila kay Abel habang pinapasok ang bahay at binibigyan si Andoy ng amoy ng insenso upang siya ay magising.
Si Andoy, may nakita siya sa labas ng bahay, isang nilalang na may mapupulang mata at matutulis na ngipin. Pinilit siyang dalhin palayo, ngunit nakatakbo siya pabalik bago siya tuluyang masakmal ng nilalang na iyon. Nanginginig na sagot ni Aling Rosa habang pinapahid ang luha sa pisngi. Napansin nila kay Abel ang mga bakas ng kamay sa bintana at ang mga kalmo sa pinto. Alam niyang ito ay palatandaan ng isang aswang. Sa kanyang malalim na karanasan, alam niyang ito'y babala, muling nagbabalik ang mga aswang sa San Miguel. Agad na nagtipon ang mga taga-baryo sa gitna ng plaza matapos ang insidenteng nangyari sa bahay ni Aling Rosa. Ang bawat isa ay may kaba sa kanilang puso, lalo na't narinig nila ang kwento ng pangyayaring naganap sa mag-ina. Alam nila na hindi ito ang unang pagkakataong may ganitong pangyayari sa kanilang baryo, ngunit matagal na rin silang nabuhay sa katahimikan. Sila kay Abel ang unang nagsalita sa mga taga-baryo. Kailangang maghanda tayong lahat. Nagsisimula nang bumalik ang mga aswang dito sa San Miguel, at hindi natin alam kung hanggang kailan sila mananahimik bago muling sumalakay. Panahon na upang muling gamitin ang mga anteng-anteng at halamang gamot na iniwan ng ating mga ninuno. Nagpasya sila kay Abel na bisitahin ang bawat tahanan upang bigyan ang bawat pamilya ng mga halamang may bisa laban sa aswang, kagaya ng bawang, luya, at asin. Ipinaliwanag niya sa bawat isa kung paano ito gamitin sa paligid ng kanilang mga tahanan at sa kanilang mga katawan bilang proteksyon. Bilang bahagi ng kanyang mga plano, itinuro rin nila kay Abel ang mga sinaunang dasal na magsisilbing pananggalang upang hindi mapasok ng masasamang espiritu ang kanilang mga tahanan. Bawat pamilya ay same time na nakinig at sumunod sa kanyang mga habilin. Sa pagsapit ng gabi, buong baryo ay tila isang kuta ng proteksyon. Kahit na natatakot, nagkaroon ng panibagong pag-asa ang bawat isa dahil sa pamumuno nila kay Abel. Ang baryo ay napuno ng usok mula sa mga sinunog na insenso at bawang na inilatag sa bawat pintuan. Ngunit sa kabila ng paghahanda, alam nila kay Abel na ito ay simula pa lamang ng mas matinding laban. Lumipas ang ilang araw nang muling mangyari ang isa pang kasuklam-suklam na insidente sa baryo ng San Miguel. Sa kabila ng mga paghahandang ginawa nila kay Abel at ng mga taga-baryo, isang batang lalaki ang natagpuan na nawala ng buhay sa isang madilim na bahagi ng kakahuyan. Ang kanyang katawan ay puno ng kagat at tila sinipsip ang dugo nito, na lalong nagpapatibay sa hinalang ang mga aswang nga ang may kagagawan. Ang mga tao sa baryo ay labis na nalungkot at natakot sa pangyayaring ito. Ang batang iyon ay isa sa mga pinaka-inaasahan ng kanyang mga magulang, at ngayon ay bigla siyang kinuha ng mga nilalang na naghahasik ng dilim. Tila nawawala na sila ng pag-asa at nais na lamang nilang umalis sa baryo upang makatakas sa mga aswang na walang pinipiling biktima. Ngunit sila kay Abel, kahit na pinanghihinaan ng loob, ay nananatiling matatag. Lumapit siya sa pamilya ng bata upang mag-alay ng dasal at ipakita ang kanyang pakikiramay. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, ipinasya niyang hindi ito ang panahon upang sumuko. Sa halip, mas lalo siyang naging determinado na tapusin ang sumpa ng mga aswang sa kanilang bayan. Kinabukasan, habang naglalakad sa kakahuyan, natuklasan nila kay Abel ang isang lumang rebulto na halos natatakpan na ng mga damo at ugat ng puno. May hawak itong maliit na sisidlan, na parang isang anteng-anteng. Agad niyang napansin ang mga kakaibang simbolo na nakaukit dito, mga simbolo na kanyang nakita na sa mga sinaunang aklat na ipinasa ng kanyang mga ninuno. Iniuwi niya ito at pinag-aralan ng mabuti. Sa bawat pahina ng sinaunang aklat, natutunan niya na ang anteng-anteng na iyon ay may kapangyarihang makapagtaboy ng mga aswang. Ngunit kailangan itong buhayin sa pamamagitan ng isang masalimuot na ritual na puno ng panalangin at pagtitiyaga. Sa loob ng 3 gabi, sinimulan nila kay Abel ang ritual. Nag-alay siya ng mga dasal at insenso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gamit ang langis at mga halamang gamot,
binigyan niya ng lakas ang anteng-anteng. Hindi niya alintana ang pagod, gutom, at antok, tanging nasa isip niya ang kaligtasan ng mga kababayan. Sa huling gabi ng ritual, nakaramdam sila kay Abel ng kakaibang puwersa mula sa anteng-anteng. Nagsimula itong magliwanag at uminit sa kanyang mga palad, tanda ng pagbubukas ng kapangyarihang taglay nito. Sa wakas, natapos ang ritual at nakaramdam siya ng kapayapaan at tiwala sa anteng-anteng na kanyang hinubog. Ilang gabi ang lumipas matapos buhayin nila kay Abel ang anteng-anteng. Napansin niyang tila tumahimik ang paligid ng baryo. Subalit hindi pa rin siya nakampan, lalo't alam niyang ang mga aswang ay maaaring naghihintay ng tamang oras upang muling sumalakay. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling nakarinig ng malalakas na ingay ang mga taga-baryo mula sa kakahuyan. Ang mga hayop ay tila na alarma, at may mga ilaw na nagmumula sa malayong bahagi ng gubat. Sila kay Abel, kasama ang ilang matatapang na kalalakihan ng baryo, ay nagpasyang silipin ang pinagmumulan ng kaguluhan. Sa pagdating nila sa kakahuyan, natagpuan nila ang isang grupo ng mga aswang na naghahanda ng isang ritual sa ilalim ng punong balete. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula, at ang mga katawan nila ay tila nababalot ng maitim na anino. Dumating na kayo, Lakay Abel, wika ng isa sa mga aswang na leader ng grupo, na nakangising nakatingin sa kanya. Inakala mong matatalo mo kami, ngunit hindi mo alam na ang sumpa ng San Miguel ay malalim at nakatali sa dugo ng mga ninuno. Hindi nagpatinag sila kay Abel. Hawak ang anteng-anteng na kanyang pinag-alayan ng dasal, sinimulan niyang bigkasan ang mga sinaunang salitang pangontra. Ang kanyang tinig ay puno ng lakas at pananampalataya, at bawat salitang sinasambit niya ay tila isang sibat na tumatama sa mga aswang. Isa-isa silang napaurong, ngunit ang leader ng mga aswang ay nagbigay ng isang malakas na sigaw, at biglang dumilim ang paligid. Naramdaman nila kay Abel ang lamig ng takot na gumapang sa kanyang katawan, ngunit hindi siya sumuko. Inilabas niya ang lahat ng lakas mula sa anteng-anteng at inilagay sa kanyang dibdib. Sa isang malakas na pagsigaw ng dasal, isang nakasisilaw na liwanag ang bumalot kay Lakay Abel. Ang liwanag na ito ay tumagos sa dilim, at ang mga aswang ay nagsimulang maglaho, isa-isa. Ang kanilang mga katawan ay natupok ng liwanag, at ang kanilang mga bulong ng galit at paghihiganti ay unti-unting nawala sa hangin. Matapos ang lahat, napaluhod sila kay Abel sa gitna ng kakahuyan, habol ang hininga. Alam niyang ito ang simula ng tuluyang kapayapaan sa kanilang baryo, ngunit batid rin niya na ang kanyang laban ay may kasamang sakripisyo. Sa muling pagbalik nila kay Abel sa baryo, sinalubong siya ng mga kababayan na punong-puno ng galit at pasasalamat. Alam nilang, sa kabila ng mga panganib, ginawa niya ang lahat upang bigyan sila ng kaligtasan at katahimikan. Ang anteng-anteng ay iniwan niya sa baryo bilang tanda ng kanyang kabayanihan at proteksyon para sa susunod pang henerasyon. Sa bawat gabi, tuwing kabilugan ng buwan, ang mga tao ng San Miguel ay nag-aalay ng mga dasal at pasasalamat kay Lakay Abel at sa lahat ng mga albularyo na nagbigay ng kanilang buhay para sa kapayapaan ng kanilang bayan. Siya na ang naging alamat ng San Miguel, ang albularyong matatag sa harap ng kasamaan. At ang tagapagligtas ng baryo mula sa sumpa ng mga aswang. Sa malayong liblib na baryo ng Capiz, nakatira ang mag-asawang albularyo na sina Aling Rosa at Mang Berto. Kilala sila bilang mga bihasa sa panggagamot ng mga sakit at sa mga misteryo ng mundo ng mga espiritu. Sa kanilang mahigit 30 taon ng pagsasanay, nakasaksi na sila ng iba't ibang klaseng kababalaghan, mula sa mga nagmumultong kaluluwa hanggang sa mga pinapahirapang nilalang ng engkanto. Ngunit ang pinakahuli nilang narinig na kwento ang labis na nakaagaw ng kanilang atensyon, isang baryo na pinamumugaran daw ng mga aswang.
Ayon sa isang nakaligtas na dumaan sa baryo, naroon daw ang mga aswang na nagtatago sa anyo ng mga pangkaraniwang tao sa araw, ngunit sa gabi, nagiging halimaw na naghahanap ng kanilang biktima. Dahil sa kanilang pananabik na masaksihan ang kakaibang baryong ito at upang makatulong sa mga natatakot na residente, nagpasya sina Aling Rosa at Mang Berto na dumayo at manirahan doon, kahit pansamantala lamang. Hindi nila inakalang ang desisyon nilang ito ang magdudulot sa kanila ng labis na pangamba at ang pinakamalaking hamon ng kanilang propesyon bilang mga albularyo. Madilim na ang paligid nang dumating sina Aling Rosa at Mang Berto sa baryo ng San Tiburcio. Tahimik ang daan, at tila wala ni isang kaluluwa ang bumabati sa kanilang pagdating. Minsan lamang marinig ang mga tunog ng mga kuliglig na nagdaragdag sa kakaibang pakiramdam ng baryo. Sa kanilang paglalakad, may napansin silang mga bahay na tila sinadyang nakasarado ang mga bintana, na parang nagtatago ang mga tao sa loob nito. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, narating nila ang kubo na kanilang taitirhan sa baryo. Ang kubo ay luma na, nakatayo sa gilid ng kagubatan. May malamig na simoy ng hangin na tila nagbabadya ng panganib sa paligid nito. Pakiramdam ko, may mga matang nagmamasid sa atin, bulong ni Mang Berto kay Aling Rosa. Oo, Berto. Marahil ay natatakot lang sila sa atin, mga estranghero tayo rito, sagot ni Aling Rosa, ngunit hindi nito maalis ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, narinig nila ang mga mahihinang ungol at mga yapak sa paligid ng kanilang kubo. Para bang may nagmamasid sa kanila sa kadiliman. Sa kabila ng takot, sinikap ng mag-asawa na manatiling kalmado at ipikit ang kanilang mga mata, umaasang isa lang yung guni-guni. Kinabukasan, naglibot ang mag-asawa sa baryo upang makilala ang mga tao at alamin ang kalagayan ng lugar. Sinalubong sila ng isang matandang lalaki na nagngangalang Kabayani, na siya raw, alam, sa baryo at nagbabantay sa lahat ng bagong dayo. Albularyo raw kayo, tanong ni Kabayani, na may malamlam na titig sa kanila. Oo po, Kabayani. Nais lang po naming makatulong sa sinumang nangangailangan, tugon ni Aling Rosa. Lumapit si Kabayani at mahina itong nagbulong, kung tutuloy kayo rito, huwag kayong lalabas ng kubo kapag sumapit ang hating gabi. Mapanganib ang baryo namin sa mga oras na iyon. Nagulat ang mag-asawa sa babalang iyon. Tila ba may tinatagong sekreto ang baryo na hindi nais ng mga tao rito na mabunyag. Ngunit sa halip na matakot, lalo pang naging masigasig sina Aling Rosa at Mang Berto na alamin ang misteryo ng baryo. Nang sumapit ang hating gabi, napansin nilang muli ang mga yapak at ungol sa paligid ng kanilang kubo. Sa pagkakataong ito, mas malalakas at mas nakakatakot ang tunog. Sa bintana, nakita nilang may isang anino ng babaeng nakadapa sa lupa na tila nilalanghap ang paligid ng kubo. Rosa, tila ba hindi naguni-guni ito? Mahinang sambit ni Mang Berto habang pinapanood ang babae sa labas. Magdasal tayo, Berto. Wala tayong ibang magagawa kundi manalig sa ating mga dalang orasayon, sagot ni Aling Rosa na humigpit ang hawak sa kanyang rosaryo. Nang magising sila kinaumagahan, nagpunta sila sa tindahan upang bumili ng kanilang mga pangangailangan. Doon, nakipag-usap sila sa isang tindera na nagngangalang Marta, na parang may nais ipahiwatig ngunit takot na takot ang itsura. May mga aswang po talaga dito, Aling Rosa, bulong ni Marta. May mga gabing nawawala ang mga tao at hindi na natatagpuan ang kanilang katawan. Bakit hindi ka umalis dito, Marta? Tanong ni Aling Rosa, na labis ang pag-aalala. Huli na. Kung aalis ako, baka ako pa ang susunod na biktima nila, sagot ng tindera. Habang pauwi na sila sa kanilang kubo, hindi mawala ang pag-aalinlangan sa isipan ng mag-asawa. Tila ba may mga matang nagmamasid sa kanila sa bawat paglingon. Sa bawat galaw nila, nararamdaman nilang may sumusunod sa kanila mula sa kadiliman. Isang gabi, sa muling paghahating gabi,
muling bumalik ang aninong nakita nila. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang babae kundi isang malaking nilalang na may mahahabang kuko at matutulis na ngipin. Ang halimaw ay tumititig sa kanilang kubo, habang may malalagang alulong na naririnig sa paligid. Sa oras na iyon, alam na nina Aling Rosa at Mang Berto na hindi ito basta-bastang kalaban. Ang baryo ng San Tiburcio ay may itinatagong lihim, at sa bawat gabi, unti-unti itong nagiging mas maliwanag sa kanila. Sumapit ang isa pang gabing puno ng panganib, at sa pagkakataong ito, handa na sina Aling Rosa at Mang Berto. Naghanda sila ng mga pangontra, asin, bawang, at mga rosaryo, pati na rin ang mga orasayo na kanilang nakuha sa matandang kasamahan nila sa panggagamot. Alam nilang hindi ito magiging madali, ngunit wala silang balak umurong. Nang dumating ang hating gabi, muling lumitaw ang mga anino sa paligid ng kanilang kubo. Ang mga halimaw, sa anyo ng mga aswang na may matutulis na kuko at matatalas na ngipin, ay tahimik na nagmasid mula sa kadiliman. Isa-isang lumapit ang mga ito, tila ba sinisikap na pasukin ang kanilang tahanan. "Berto, handa ka na ba?" Bulong ni Aling Rosa habang iniaabot kay Berto ang isang supot ng asin. "Oo, Rosa. Wala na tayong atrasan," sagot ni Berto na puno ng determinasyon. Sabay silang nagsimulang mag-orasyon, pinangalanan ang bawat halimaw at pinapatalsik ito sa ngalan ng Diyos. Ang mga aswang ay nagsimulang magalit, ngunit bawat oras na humahawak ang isa sa kanilang mga bintana o pinto, agad silang pinipigilan ng asin at orasayon. Ang mga ito ay umaatres, ngunit hindi nawawala, tila may mas malakas pang puwersang nagpapatuloy sa kanila. "Hindi tayo maaaring magtagal dito, Rosa. Malakas ang kanilang puwersa," sabi ni Berto, na nagulat sa dami ng aswang na nakapaligid sa kanila. Kinabukasan, matapos ang isang gabing puno ng kababalaghan, kinausap muli sila ni Kabayani. May bigat ang boses nito, na parang nagtatago ng isang mahalagang impormasyon na hindi pa niya sinasabi. "Kung nais ninyong makatakas, kailangan ninyong hanapin ang pinuno ng mga aswang sa baryong ito," bulong ni Kabayani. "Sino siya, Kabayani? Saan namin siya matatagpuan?" tanong ni Aling Rosa na nag-aalab ang determinasyon sa mga mata. "Hindi ko kayang sabihin, ngunit may isang lugar na pinamumugaran ng pinuno. Nasa gitna ng kagubatan, malapit sa lumang balon. Doon siya nagpapalakas at nagpapatahimik ng baryo sa kanyang mga alituntunin." Nagpasya sina Aling Rosa at Mang Berto na puntahan ang lumang balon sa kagubatan. Nagbaon sila ng mga pangontra at buong tapang na hinarap ang kanilang misyon. Sa kanilang paglalakbay sa kagubatan, ramdam nila ang mabigat na enerhiya sa paligid. Masasamang nilalang at mga kaluluwang ligaw ang tila nagmamasid at naghihintay ng kanilang bawat hakbang. Nang malapit na sila sa lumang balon, tumambad sa kanila ang isang malaking puno ng balete, at doon nila nakita ang isang matandang babaeng nakaupo sa tabi nito. Ang matanda ay nakasuot ng itim, may mahahabang kuko, at mapupulang mata. "Matagal ko nang hinihintay ang mga kagaya ninyo," sabi ng matanda habang mabagal itong lumapit sa kanila. Mga albularyong matapang ngunit bulag sa totoong kapangyarihan ng baryong ito. Aling Rosa at Mang Berto ay napaatras, ngunit hindi sila nagpadaig sa takot. Alam nilang ang babaeng nasa kanilang harapan ang pinuno ng mga aswang sa baryo, ang nilalang na nagtatakda ng bawat kilos ng kanyang mga tauhan. "Hindi ka namin uurungan, kahit paano ka," matapang na sigaw ni Mang Berto habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Nagsimula silang mag-orasyon habang sinasambit ang mga dasal na magtatuboy sa demonyong nakapaligid sa kanila. Ngunit bawat orasayon ay tila walang bisa sa pinuno ng mga aswang. Ang matanda ay tumawa lamang at unti-unting nagbago ang anyo, lumaki siya, lumabas ang mga matutulis niyang ngipin, at ang kanyang mga kuko ay tila labahas sa talas. "Masyado kayong mapagmataas para labanan ang mga tulad ko.
Bulong ng aswang habang humahakbang palapit sa kanila. Ngunit sa oras ng kanilang pangangailangan, biglang naalala ni Aling Rosa ang isang espesyal na orasayon na itinuro ng kanyang ina bago ito pumanaw. Ang dasal na iyon ay hindi para sa pagtaboy, kundi para sa pagpapatawad sa mga nagkakasala. Berto, hawakan mo ako, at ulitin mo ang mga salita ko, sabi ni Aling Rosa habang inaalala ang bawat linya ng orasayon. Sabay nilang sinambit ang orasayon, at isang maliwanag na liwanag ang bumalat sa kanila. Ang pinuno ng mga aswang ay napaatras at nagkulubot ang balat, habang ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang tumakbo palayo. Ang lakas ng orasayon ay tila nagpatigil sa kanyang kapangyarihan, at sa huling sandali, ang pinuno ng mga aswang ay napaluhod sa harap ng mag-asawa. Huwag ninyo akong patayin, ako ay naligaw ng landas, pagsusumamo ng pinuno habang bumabalik ito sa anyong tao. Matapos ang makapanindig balahibong engkwentro, bumalik ang baryo ng San Tiburcio sa normal. Ang mga aswang ay nawala, at ang mga tao ay nagsimulang lumabas ng kanilang mga tahanan na parabang natapos na ang kanilang bangungot. Ipinangako ng pinuno na hindi na siya maninakit ng sinuman at magpapakalayo sa baryo. Nang lisanin ng mag-asawa ang San Tiburcio, alam nilang isa na naman itong kwento na magdadagdag sa kanilang kasanayan bilang mga albularyo. Hindi man nila alam kung tunay bang mawawala na ang mga aswang, alam nilang nagawa nila ang kanilang misyon, ang bigyan ng liwanag ang mga lugar na napalilibutan ng dilim. Sa kanilang pagbabalik sa tahanan, hinarap nila ang bawat araw na may mas malaking respeto sa kapangyarihang hindi nakikita, ngunit laging nararamdaman. Ang baryo ng San Tiburcio ay nananatiling isang lihim sa kanilang isipan, ngunit nag-iiwan ng aral, ang kabutihan at pananampalataya ay ang tunay na pangontra sa kahit na anong kasamaan. Makalipas ang ilang buwan mula nang iwan ni Aling Rosa at Mang Berto ang San Tiburcio, nagsimula silang makatanggap ng mga balita na muling nagbabalik ang lagim sa baryo. May mga taong nawawala na naman sa gabi, at ang takot ay muling bumabalot sa mga residente. Sa kanilang konsensya, naramdaman ng mag-asawa na kailangan nilang bumalik upang tiyakin na ganap ng nawawala ang kasamaan doon. Hindi pwedeng pabayaan na lamang natin sila, Rosa, wika ni Mang Berto. Oo, Berto. Kailangan nating bumalik at tulungan sila ng tuluyan, sagot ni Aling Rosa, na may tapang sa kanyang tinig. Naghanda sila ng mas matinding orasayon at mga mas malakas na pangontra. Alam nilang hindi na ito tulad ng unang pagpunta nila sa San Tiburcio, ito ay magiging mas mahirap at mas mapanganib. Pagdating nila sa San Tiburcio, tila tahimik ang baryo, ngunit sa likod ng katahimikan, naramdaman nila ang mabigat na enerhiya sa hangin. Wala nang naglalakad sa mga kalsada, at ang mga bahay ay tila muling naging sarado, na parabang ang mga tao ay nagtatago sa ilalim ng kanilang mga bubong. Kinausap nila si Kabayani, ngunit tila malayo ang tingin nito, at mahina ang boses. Magpasensya na kayo, ngunit ang Panginoong pinagtagumpayan ninyo noon ay hindi ang pinakamalakas, bulong ni Kabayani. May mas matinding kapangyarihan sa ilalim ng balon sa kagubatan, siya ang totoong nagmamando ng kasamaan dito. Laking gulat ng mag-asawa. Ang pinuno na tinalo nila noon ay hindi pala ang pinakamakapangyarihan. Napagtanto nilang may mas malalim pang hiwaga at kasamaan ang baryong ito, at ang kanilang misyon ay malayo pa sa pagtatapos. Buong tapang na nagtungo sina Aling Rosa at Mang Berto sa lumang balon sa gitna ng kagubatan. Alam nilang nasa ilalim ng balon ang tunay na pinuno ng mga aswang na nagtatagos sa baryo, ang nilalang na nagpapalaganap ng takot sa bawat sulok ng San Tiburcio. Sa kanilang pagbaba, naramdaman nila ang unti-unting pagkakapal ng dilim at ang malamig na simoy na parang lumalagos hanggang sa kanilang mga buto. Handa ka na ba, Rosa? Tanong ni Mang Berto na mahigpit ang hawak sa kamay ng asawa. Handa na ako, Berto. Ito ang misyon natin, at hindi tayo uurong, sagot ni Aling Rosa,
habang inihanda ang mga oras sayon sa kanyang isipan. Sa ilalim ng balon, nakita nila ang isang madilim at malawak na kuweba, at sa dulo nito ay naroon ang isang dambuhalang nilalang. Ito ang tunay na pinuno ng mga aswang, ang nilalang na may anyo ng isang napakalaking aswang, may itim na pakpak, pulang mata, at mahahabang kuko na tila nag-aanyaya ng kamatayan. Akala ninyo'y matatalo ninyo ako. Bamulong ang nilalang, ang tinig nito ay parang humahalo sa bawat sulok ng kuweba. Mabilis na kumilos ang mag-asawa. Sinimulan nilang sambitin ang kanilang pinakamatinding oras sayon, ngunit parang walang epekto ito sa halimaw. Ang nilalang ay tila tumatawa lamang, at bawat pag-orasyon nila ay hindi tumatagos sa kanyang malabakal na balat. Sa gitna ng laban, naalala ni Aling Rosa ang isang lihim na dasal mula sa kanyang lolo. Ito ay isang dasal na hindi basta-basta ginagamit dahil ito ay napakalakas at may dalang panganib sa sinumang gagamit nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, ito lamang ang natitirang pag-asa nila. Berto, sabayan mo ako. Ito ang dasal ng kabutihan na ipinamana sa akin ng aking lolo, bulong ni Aling Rosa habang mahigpit na humawak kay Berto. Sabay nilang sinambit ang makapangyarihang dasal, at isang malakas na liwanag ang bumalat sa kanilang katawan. Ang liwanag na ito ay tila nagpakita ng kanilang buong paniniwala sa kabutihan at pananampalataya. Sa pagbanggit ng bawat linya, unti-unting nagkakaroon ng puwersa ang dasal, at ang nilalang ay nagsimulang umatras. Hindi ninyo ako matatalo, sigaw ng halimaw habang umiikot ito sa paligid ng kuweba, pilit na nilalabanan ang liwanag na bumabalot sa kanya. Ngunit sa huling salita ng dasal, sumabog ang liwanag, at ang nilalang ay naglaho, tuluyang nawala sa kanyang anyong halimaw, habang ang buong kuweba ay tila bumabalik sa dating katahimikan. Nang lumabas sina Aling Rosa at Mang Berto mula sa balon, bumungad sa kanila ang mga taga-baryo na muling nakangiti, na parabang nawala na ang takot na bumalat sa kanilang mga puso. Ang baryo ng San Tiburcio ay muling nagbalik sa normal, at ang mga aswang na dati nagtatago sa dilim ay naglaho na. Nagpasalamat ang mga tao sa mag-asawa, at ang kanilang mga kwento ng kabutihan at tapang ay naging alamat sa buong bayan. Hindi man nila sigurado kung tuluyan nang nawala ang kasamaan, alam nilang ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang protektahan ang mga tao. Sa kanilang pagbalik, muling nagpatuloy sina Aling Rosa at Mang Berto sa kanilang misyon bilang mga albularyo. Ngunit ang bawat gabi ay nagbibigay pa rin sa kanila ng alaala ng kanilang laban sa San Tiburcio, at ng kasamaan na kanilang hinarap. Alam nilang marami pang misyon ang naghihintay, at sa bawat laban ay kailangan nilang dalhin ang kanilang tapang, pananampalataya, at dedikasyon. Mula sa baryo ng San Tiburcio hanggang sa iba pang mga baryo sa paligid, ang kanilang mga kwento ay naging alamat. Sila ang mag-asawang albularyo na walang takot na lumaban sa dilim, mga bayani ng liwanag sa gitna ng kasamaan.